Sino-sino ang makakaharap ng mga Gorosei pagdating ng Final War? Simula nga nang ma-introduce itong kakayanan ng mga Gorosei during Egghead Island Arc, nagimbal nga tayo sa lakas na meron sila. Sa sobrang lalakas nga ng mga ito, hindi na nagawang labanan ng matagalan ng Straw Hat Pirates ang mga ito. Tinakasan nga nila itong mga Gorosei. Muntik pa nga silang hindi magtagumpay sa misyon nilang to. Buti na nga lang at nandito itong ancient robot para pauwiin itong mga Gorosei. Kaya naman sa video nga na to aalamin natin kung sino ang magiging matchups ng mga Gorosei pagdating ng Final War. Wala na nga sa listahan na to si Gorosei Saturn dahil alam naman nating patay na siya. Ngayon kung malinaw na game, umpisahan na natin itong topic natin. Itong matchup nga na Zoro versus Nasujuro no-brainer sa lineup na to. Parehas silang swordsman. In fact, may glimpse na nga ng matchup na to during Egghead Island Arc. Sa moment nga na to, napansin ni Zoro na kakaiba itong espada ni Nasujuro. At alam naman natin kung gaano kamitikuloso itong mata ni Zoro pagdating sa mga espada. Nasisense nga niya yung malalakas na espada. At dahil nga sa narurumor na itong espada daw ni Nasujuro yung mismong Shodai Kitetsu na siyang isa sa 12 Supreme Grade Sword, magandang matchup nga kay Zoro itong si Nasujuro. Since dito nga masusubok kung capable na ba siyang makatalo ng isang karakter na wielder ng isa sa 12 Supreme Grade Sword. Kumbaga warm up itong matchup na to sa endgame fight ni Zoro na si Mihawk. Bali kung ako nga ang tatanungin, meron ng tools itong si Zoro para matalo itong si Nasujuro. Capable na nga siyang mag-coat ng Conqueror Saki sa espada niya na siyang kailangan para matalo itong mga nagre-regenerate na mga Gorosei. May sapat nga rin siyang bilis at ipinakita naman niya sa naging laban niya kay King na kayang-kaya niyang tumalo ng mas malaki at mas malakas physically kesa sa kanya. Itong matchup nga na Dragon versus Garling ang pinaka-obvious sa lineup na to. Dahil nga sa itong si Dragon ang nagpakilala sa atin patungkol sa mga Holy Knights. At during nga sa oras na to, itong si Garling mismo ang Commander-in-Chief ng mga Holy Knights. Parang pinapamukha nga sa atin ni Oda na ito yung magiging kalaban ng Revolutionary Army. Kumbaga leader sa leader. Alam naman nating lahat na itong dalawang karakter na to present sa nangyaring God Valley incident 38 years ago. Meaning additional fire ito para sa matchup na to. Unlike nga sa ibang mga Gorosei na alam na natin yung transformation, itong si Garling nga, wala pa tayong idea sa kung anong klaseng devil fruit ang taglay niya. Yes, capable nga siya ng swordsmanship. In fact, ipinakita nga niya sa atin yan. Although mabilis nga siyang natalo ni Sebek sa God Valley, nakakatuwa nga itong confidence niya na harapin itong alam naman nating pinakamalakas na pirata during sa era niya. I'm sure hindi rin naman in-expect ni Garling itong lakas ni Sebek. At similar nga itong mararanasan niya kay Dragon. Dahil nga sa alam naman natin kung gaano ka-secretive itong si Dragon, in fact bihira nga lang siyang magpakita sa mundo. Mukhang pati tayo nga masosorpresa sa kung anong lakas ang meron siya. Kaya naman nakaka-curious ngang makita itong laban ng dalawang to. Ang sumunod naman sa listahan natin itong Sanji versus Gorosei Mars. Yes, alam ko ang iniisip nyo. Isa itong aerial fight, which is I agree dahil nakakatuwa ngang makakita ng ganitong klase ng laban. Recently nga lang nasaksihan natin to kila Luffy at Kaido at talaga namang nakakamangha. Ang notable aerial fight nga nitong si Sanji yung naging laban nila ni Doflamingo. Pero may isang problema nga itong si Sanji dahil unlike nga kay Zoro na kumpleto na ang tools para makatalo ng isang Gorosei, itong si Sanji nga hindi pa capable ng Conqueror Saki or even makapag-coat neto. Meaning kahit anong lakas pa ng mga atake niya babalik at babalik lang sa normal itong si Gorosei Mars dahil sa regeneration niya. Kaya naman asahan nga natin ngayong Elbaf arc sa magiging laban niya kay Gillingham, masasagot niya na itong pagkukulang niyang to. It's either na ma-awake niya ang Conqueror
Saki niya or makakagawa siya ng kakaibang paraan para mapunan itong Conqueror Saki na wala siya. Dahil as we all know meron ngang exoskeleton itong si Sanji. Ito nga yung kakayanan na hindi tabla ng kahit na ano o nakakapagpa-durable sa kanya at probably siya nga lang ang meron neto sa mundo ng One Piece. Kaya naman kung mapupunan nga ni Sanji itong pagko-coat ng Conqueror Saki gamit ang kakaiba na namang power up niya sa side ng pagiging German niya, sa tingin ko naman na capable niyang talunin itong si Gorosei Mars. Speaking of exoskeleton, magandang challenge nga rin para kay Gorosei Mars itong abilidad na to ni Sanji. Dahil during Egghead Island arc nga ipinakitang capable sirain ni Gorosei Mars itong barrier sa Labo Face. Meaning ganito kalakas itong power niya para sumira ng isang indestructible na bagay. Kaya naman mapapasabak talaga si Sanji sa match-up na to. Ang sumunod namang match-up itong Loki versus Gorosei War Curie. Nakita nga natin during Egghead Island arc na itong si War Curie ang pinakamatigas o ang pinaka-durable sa lahat ng mga Gorosei. Dahil sa 2 beses nga siyang inatake netong si Luffy. Una yung base form pa lang niya at ikalawa itong naka gear 5 na siya. At both itong mga atake nga na to hindi man lang tinablan si War Curie. In fact itong si Luffy pa nga ang nasaktan sa mga atake niyang to. Kaya naman nakaka-curious ngang makita kung capable bang i-break ni Loki itong depensa ni War Curie. Kakayanin kaya niya itong matigas na Gorosei na to gamit ang Ragnir? At ang huling matchup nga sa listahan na to itong Yamato versus Gorosei Jupiter. Dahil nga sa final war na ang usapan malamang sa malamang na dadating itong si Yamato kasama ang Straw Hat Pirates para labanan ang world government. At similar nga kay Loki, Luffy at Zoro capable nga rin itong si Yamato na makapag-coat ng Conqueror Saki. Kaya naman on paper nga capable siyang makatalo ng isang Gorosei. Itong kakayanan nga ni Jupiter capable siyang makapagdig sa ilalim ng lupa at lumabas ng walang kahirap-hirap. Kaya nga rin niyang gawing mala-vacuum itong bunganga niya. So ito nga yung challenge para kay Yamato na capable namang gumamit ng ice powers dahil sa mythical Zoan Devil Fruit na taglay niya. Sa lahat nga ng mga match-up sa listahan natin dito ako pinaka nakaka-excite na makita kung mangyari man. Since nakakabitin nga itong ipinakita sa ating lakas ni Yamato during Wano arc. Sa part naman ng iba pang miyembro ng Straw Hat Pirates, kung itatanong nyo, naniniwala nga akong ang magiging kalaban nila sa final war yung mga Holy Knights. Sa naghahanap naman kay Sabo, pwede ngang yung Fleet Admiral ng Marines ang makaharap niya sa final war. Si Fleet Admiral Sakazuki. Ang motivation nga dito yung maipagigante itong kapatid niyang si Ace. At syempre itong si Luffy, obvious naman yung sagot dito. Si Imu ang makakalaban niya sa side ng world government. Anyway, ayan na nga yung maikling topic natin patungkol sa magiging match-up ng Gorosei pagdating ng final war. Kung may match-up ngang hindi kayo sang-ayon sa listahan natin na to at sa tingin nyo may suggestion kayong mas swak, comment nyo na nga lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Kung sakaling na-enjoy mo naman itong topic natin sa araw na to, huwag ka nang mahiyang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre, idamay nyo na rin yung subscribe button para sa mas marami pang videos tulad neto. So yun lang, peace!